Sa karamihan ng mga umaakyat sa bundok, wala silang naiuuwing mga kwentong kababalaghan. May kilala akong madalas umakyat na manhid at ilang beses ko nang natanong sa kanya tuwing may akyat siya, may paranormal bang nangyari? Wala daw. Manhid nga daw siya. Pero paano kung hindi ka manhid? Paano kung bukas ang senses mo sa mundo ng hindi nakikita? Ano kaya ang mga may experience mo sa mga akyat mo sa bundok? Ngayong gabi, maririnig natin ang mga kwento ni Champ sa bundok. Mga nagmamarcha sa bundok, mga umiiyak na babae sa campsite, at ang multo ng batang kulay dyaryo. Enjoy. So tonight, ang ating guest ay isang listener na nag-reach out and parang sa email niya, marami siyang mountain stories. So sabi ko, ay ito na. Makakabuo na tayo ng mountain stories part 2. Pero aside from that, may iba pa experiences ang guest natin. So good evening. Good evening, Champ. Salamat sa pagdalo. Hello, yes, good evening. Good evening sa lahat ng listeners. Ayan. So Champ, ano yung nag-udyok sa'yo? Sorry, weird question na, pero bakit biglang naisip mong mag-share ng mga story? Actually kasi sa Twitter ko na una siyang nakita. Okay. Meron doon isang nag-post. Sabi ko, nabasa ko siya parang, magandang magandang pakinggan. Kasi nakalagay doon sa Twitter, Mountain Horror Stories. Yes, oo. Sabi ko, sige, pakinggan ko siya. So pinakinggan ko siya, sabi ko, parang ang saya din mag-share ng Okay. experiences ko. Kasi actually talaga, even before, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Okay. Though meron akong past experiences na sabi ko, akala ko siguro normal lang. Yung pala, iba na. Pero syempre, nakakaramdam pa rin naman ako ng takot. Pero hindi ko alam na yung ibang nakikita ko, iba na pala. Yes, oo. Hindi na normal. Oo, yun. So, yun. Kumbaga. Kaya sabi ko, ito. Kaya yun yung parang nag-joke sa akin. Sige, i-share ko yung ibang experiences ko. Sige. So, I think meron ka naman ng home stories. Pero kahit sige, umpisahan natin sa mountain stories. Question ko lang muna. So, same rin for you sa mountain experiences mo na talagang hindi kayo nagkukwentuhan hanggat makababa or hanggat makalayo. Ganun ba? Yes. So, parang naging na namin yun Parang naging, if ever man magkaroon kami ng experiences na ganun, sa baba na namin pinagkikwentuhan. Okay. Kasi parang feeling namin, tulad nga, di ba nabanggit ko sa'yo na ayoko magkwento kapag nandun ako sa room ko. Kasi feeling ko pag nagkwento ko, parang na-attract ko sila. So parang same din doon sa bundok na pagka doon tayo nagkwento, or doon kami nagkwentuhan, Yes. parang na-attract din namin sila. Kumbaga alam nila na sila yung pinag-uusapan. Parang ganun. Sige. So, baka gusto mo i-go through yung sa mountain experiences mo. Tsaka gaano katagal ka na umaakyat kasi importante yan sa mga sa mga nakikinig na mountaineer. Actually, nag-start ako umakyat 2012 pa. So Okay. I've been climbing for ilang years na yun. 13 years almost. Ganun. Ito yung na lang siguro pagkakasunod-sunod ng Yes. mga experiences ko. Sige. So actually kasi yung mother mountain ko talaga is Mount Pulag. Okay. So pero dun nung umakyat naman ako sa Mount Pulag, as in wala naman talaga akong na-experience na anything. Parang masaya lang, enjoy, lakad, ganyan, pagod. Tapos, ayun, wala. Trek lang, baba, okay na. So sabi ko, hinanap-hanap ko siya. So the next na inakyat ko naman, Mount Makulot. Wait, question mo bilis bago ka mag-Mount Makulot. Sa Mount sige. Pulag yung kailangan mo mag-overnight na hike, tama ba? Yes, tama. Okay, oo. Ito yung may magandang view ng clouds pag umaga, tama ba? Yes, Sea of Clouds. Sea of Clouds, okay. So, sige. Next mo yung Mount Makulot na. Next na yung Mount Makulot. So, yun sa Mount Makulot, sige, umakyat ako. So, parang sa akin, wala lang. Pero hindi ko alam na, meron ako na-experience din doon. Hindi ko alam na hindi na pala normal yun. Okay. Kasi nag-uumpisa pa lang naman ako umakyat-akyat na nakala ko, ganun talaga. Yes. Kasi sa bundok talaga, kapag ka nag-overnight kasi kami dun sa Makulot. May mga times na talaga hindi tuloy-tuloy yung tulog mo.
Okay. magigising ka in some times, ganyan. Mm. So isang beses natulog kami sa Makulot, nagising ako, hindi ko alam kung ano oras yun. Meron akong naririnig, kasi malalaman mo naman, di ba, kapag yung normal na lakad sa Mm. marcha. Mm. Di ba? So meron akong naririnig na nagmamarcha sa labas ng tent namin. Sa labas ng tent, oo. So sabi ko, ano to? Sabi ko, siguro wala lang. Baka may naglalakad-lakad lang. Ganun. Hindi ko iniisip na may ganun-ganun na pala. And then yun nga, merong nasabi sa akin na doon nga daw sa Makulot, merong mga ah, tulad ng mga ganung stories. Pero meron din silang sinasabi yun doon sa puno na parang may nagdikte. Okay. Oo, wala akong naramdaman doon. Pati doon sa part na yung merong namatay na babae. Nadaanan namin yun pareho, pero wala akong wala akong naramdaman na kahit ano. Yun lang talaga sa tent, yung sa labas, meron akong naririnig na parang nagmamarcha. Yes. Hindi ko lang alam kung ako lang yung nakarinig nun or meron din nakarinig. Hindi lang sa akin sinabi nung nagkwento ako sa kanila. Okay. Pero nakwento mo. Nakwento ko sa kanila, pero nasa baba na kami noon. Baka ikaw lang nakarinig. Ayun nga. Anong, Sabi ko, pwede mo describe, tsaka ano yung length? O parang natutulog ka na, tapos nagising ka lang, tapos narinig mo lang, tapos natulog ka ulit. Ganun ba? oo, ganun lang. Parang nagising lang ako, may nagmarcha. So parang binaliwala ako lang. Natulog na lang ako ulit. Okay, oo. Parang ganun. So, kasi sa akin parang wala lang eh. Parang boots hindi ko alam kung sa Yes, camp parang nyo kung may grassy pa rin ba? Parang ganun yung grassy siya noon. Grassy siya nung mga time na yun. Ayun lang yung na-experience ko doon sa Makulot. Okay. Yung next naman na inakyat namin, yung Devil's Mountain na tinatawag nila, yung Yes. Cristobal. Yung experience ko naman sa Cristobal, kasi ano siya personally nahirapan ako sa Cristobal kasi beginner pa lang ako ng mga times na yun, pero major climb na rin siya. So akyat kami, ganyan. Yung campsite kasi ng Cristobal sa crater. Okay. So yung crater na yon, may part doon na parang mushy, tapos may part doon na pwede kang mag-camp. So doon kami sa part na pwede kami mag-camp. So pagkadating namin doon sa campsite, set up kami ng tent, tapos prepare kami. Akyat muna kami ng summit, and then picture, photo ops, then balik ulit sa camp. Okay. Ngayon, sabi ko, sige, luto tayo, dinner. Kain muna tayo. Pagod. After ng dinner, sabi ko doon sa mga kasama ko, ano lang ako idlip lang ako saglit. Sabi ko, babalik ako dito for socials. Okay. Kasi yung socials, hindi mo siya, syempre may iwasan na iinom ka ng konti sa Yes, mundo kasi oo. pantanggal din siya ng lamig. Babalik ako dyan, sige, kasi medyo malamig. Gusto ko rin mag-inom. So, di higa ako sa tent ko. Tulog ako ganyan. Hindi ko na malaya, nagising ako. Nagtuloy-tuloy yung tulog ko. Yes, oo. Nagising ako, madaling araw na, and then tahimik na yung buong lugar. Tapos yung kasama ko, katabi ko na, natutulog na. Ang weird lang kasi nito, magkabaligtaran kami ng ulo ng katabi ko. Yes. Yung ulo niya, andun sa side ng paa ko. Tapos yung paa niya yung nasa side ng ulo ko. Nagising ako. Tapos sabi ko, sige, tapos na pala yung socials, di na ako lalabas. Tutulog na, didiretso ko na yung tulog nito. Eventually, maya-maya, meron akong naririnig na bumubulong sa labas ng tent. Okay. Hindi ko maintindihan yung language. Hindi kasi, alam mo naman siguro, yung mga language ko na rin, yung Japanese, Chinese, di ba? Parang yung may ma-accent ganun. Pero hindi siya ganun eh. Parang kakaiba yung language na parang nagsasalita na ganun. Ako kasi, hindi ako umaalis hindi ako umaalis nang wala akong headset. Okay. Lagi ako may dalang headset. Tapos, kahit kunyari, babahe ako, naka-headset ako, music, ganyan. Ginawa ko talagang, nagsalpak ako ng headset. Tapos, nag-music ako hanggang sa makatulog ako. Para lang hindi ko marinig yung nagsasalita sa labas. Made-describe mo ba yung, or parang sobrang bilis lang na parang na-stress ka na, nag-headset ka na, made-describe mo yung parang language na, I mean, close to anything that is, you are familiar with. Hindi ka familiar dun sa tunog. Hindi talaga ako familiar sa accent, sa language. Lalaki, babae, na ano mo? Lalaki. Okay. Lalaki. And then, yun nga pala. And then after nun, nakatulog na ako nun. Tapos kinabukasan nung umaga, yung kasama ko sa tent, sinabi sa akin, iihi sana siya Oo. nung madaling araw. Pagbukas daw niya ng tent, hindi na siya tumuloy sa malayo.
Kasi meron daw siya nakikitang puting nakatayo sa banda-bandang medyo malayo-layo sa amin. Talaga. Oo. Sabi niya, doon na lang daw siya sa tabi ng tent namin humingi. Aray ko. Sabi ko, "Ang galing mo ah." Oo. Diyos ko. Kaya nga. Pero ayun lang din. Yun yung ano, Oo. yun yung parang mga umpisa ko mga na-experience. Pero considering na Mount Cristobal yon, medyo tame, di ba? At least hindi ganun ka sa dami ng Yes. kwento dyan di ba? Oo. Actually, bago nga namin akyatin, kasi tinatawag nila Devil's Mountain, Yes, medyo oo. kinabahan ako. Sabi ko, bakit tinawag na Devil's Mountain? Baka maraming engkanto o mga ganyan. Oo, oo. Pero upon experiencing Mount Cristobal naman, sabi ko, wala naman. Hindi naman. Yun lang, yung nagsasalita lang talaga sa Oo. labas ng tent ko. Yung bisita lang. Oo. Sabi ko nga hindi naman siguro to yung kasama ko na umakyat kasi ano ito, pagtitripan ako nito. Ito question ko. Wala kayong kasamang foreigner? Wala. Okay. Yung time na yun kasi kami lang yung umakyat. Grupo lang namin. Okay. So Mahilig- kilala mo Oo, yung mga... Yes. Oo. Mahilig kasi kami umakyat ng kami lang tapos hindi masyadong kita yung trail. Yes, yes. Oo. Ayun. So, yun yung sa Mount Cristobal. Cristobal, oo. Next. Sige. Yung sa next naman na naakyat namin, yung sa Halcon naman. Okay. Ito yung pinaka-memorable sa akin eh. May question lang ako. Sorry isisingit ko. Yes. Kasi sa notes mo, on the third day of our trekking. So, baka gusto mong bigyan... So, ako parang, pangatlong araw ng trekking, meaning ganun katagal yung biyahe sa Halcon. So, bakit ganun? But third day na... I mean, ba't umabot ng 3 days yung trek? Ganun ba? Yes. Actually, kasi yung Mount Halcon, ano siya medyo... brief background lang regarding Yes. sa Halcon. Halcon is one of the hardest mountain na akyatin dito sa Pilipinas. So, ang difficulty niya is 9/9. Okay. So, ngayon, ang trekking ng Halcon, kasi usually, ang mga bundok, kapag ka matataas na yung difficulty, mga nagti 3 days to 4 days yung trek niya. Okay. Para pacing, para hindi masyadong mabilis. Ganun ba? Yes. Okay. Hindi naman sa ganun. Parang parang makover mo yung buong trail nung Halcon. Ganun yung Reason duration. Okay. ng trek. Gets. Yes. By that time, nung inakit namin yung Halcon, 4 days siya, 2 days up, 2 days down. Okay. Kasi dalawang bundok yun, bago mo maakyat yung Halcon mismo, dadaan ka ng isang bundok, and then yung pangalawang bundok, yun na yung Halcon. Okay. Ayun. So, ayun. So, 2 days up, 2 days down. Etong Halcon kasi na ito, nung inakyat namin to, 10 years siyang closed. So, nung nag-open, kami yung unang umakyat. Okay. Though in between the 10 years, merong grupo na umaakyat doon to conduct studies ng Okay. bundok. Pero hindi siya yung akyatin talaga na regular na inaakyat na magkakaroon ng clear na trail. Okay. So, okay, 2 days up, 2 days down. Akyat kami, day 1. Actually, describe ko yung Halcon nung inakyat namin, very majestic, very Okay. mysterious. Oo. Iba yung feeling kapag ka nandun ka sa Halcon eh. Parang, uy, ano to? Oo. Pag ganun ka, pag naglalakad ka. So, okay, akyat kami. Actually, yung umakyat kami na Halcon, 4 days kami inuulan nun. So, yung day 1 namin, hapon, nag-umpisa na yung ulan. Tapos tuloy-tuloy na yun hanggang 4th day namin. Ngayon, akyat kami, then first camp, and then yung second day naman, doon na yung mga river crossing, paakyat kami. Kasi ganito, yung day 2, dapat talaga, paano ko ma-explain? Meron kasing 3 campsite ang Halcon. Yung day 1, campsite. Yung day 2 na campsite sana namin, isa summit na. Kaso, Okay. merong cut-off doon sa isang place na ganitong oras pag hindi ka nakarating doon, hindi ka pwedeng tumuloy ng summit. Kasi gagabihin, delikado. Okay. So, anong nangyari? Nagkahiwa-hiwalay na kami. So, napunta kami doon sa isang camp na kung saan dapat yung cut-off
ay mga 1 p.m. ata or 2 p.m. bago para kami patuloyin dun sa summit. Kaso yung ibang kasamahan namin hindi nakaabot dun sa cut-off. So doon kami Yes. nag-camp sa camp Okay. na pinagintayan namin. Ngayon, nagka-camp na kami doon. Luto na kami, ganyan, dinners, socials. Medyo napapaingay yung socials namin. Okay. Lumalapit na sa amin yung guide namin. Ma'am, sir, baka pwede hinaan natin yung boses natin kasi baka hindi tayo paakit ng summit kinabukasan. Oo. Nangyayari, ihina yung boses namin, tapos maya-maya lalakas na. Lakas na naman. Oo. Oo. So ngayon, siguro, ewan ko lang pero sa ingay, siguro meron kami nagambala. Okay. Kasi hindi nagsosocials kami, inuman kami, ganyan. So, ikot ako ng ikot ng tingin, ganyan. Pagkatingin ko doon sa isang side ng tent. Bakit ka umikot ng tingin? May nararamdaman ka? Hindi, parang ano lang, parang tingin-tingin lang, ganyan. Okay. Pagtingin ko doon sa isang side ng tent, meron ako nakitang nakatayo na puti, na blur. Actually, hindi yun yung first time kong nakita yon yung ganun. Kasi nung bata ako, tulad Yes. ng mga nakwento ko na akala ko normal pa yung nakikita ko. Yung pala Yes, oo. nakakita rin ako ng gano'n doon sa bahay ng lolo ko sa province namin before. Same dong nakita ko doon sa Halcon. Doon sa camp na yon. Same yung shape o same yung pagka-blurry? Same shape, same blurry. Okay. Alam mo yung parang smudge sa Okay. picture. Okay, Ganun gets, yung gets. ganun yung nakita kong texture. So sinasaway ko na yung mga kasama ko. Sabi ko, huwag tayo masyadong maingay, baka meron tayo na gagambala, ganyan. Tuloy-tuloy pa rin sila. So medyo kinabahan ako. Sabi ko, bahala kayo dyan. Pumasok na lang ako ng tent. Tapos Okay. natulog na ako. Okay. Pero ayun nga, naiisip ko, sabi ko, ano kaya yung nakikita kong yun? Yung puti na. Kasi madidistinguish mo naman kung plastic or kung ano. Pero kasi yung talaga yung nakita ko, parang white na blurry, na smudgy na something, na figure. Pero parang, ako feeling ko kasi parang babae siya eh. Okay. Di akit na kami, kinabukasan. Okay. Summit, and then baba. Tapos, eto na yung third day. Ito na yung third day. Okay. Ito na. Ito na. Ito na yung memorable sa akin. Dre. Kasi nahati kami into 2 groups by that time. Nandun na yung group 1, nauna, tapos ako yung nasa may bandang group 2. Okay. So ngayon, nauuna yung group 1, ganyan. Ang lakas-lakas ng ulan. Hindi baba kami, diretso, ganyan. Ngayon, yung isa namin kasama sa group 2, medyo kailangan na ng assistance kasi pagod na. Pagod na. Oo. Medyo may nararamdaman na, masakit na yung tuhod, ganyan. So, inaalalayan na namin. So, ngayon, yung grupo namin na pag-usapan, sige, yung dalawa mauna na. Para pagdating doon sa campsite, pitch na ng tent, tsaka magluto na. Sige, nauna yung dalawa doon sa grupo namin. Niraratat na nila, hinahabol na nila yung group 1. Tapos, along the trail, ina-assist namin yung isa. Ganyan. Yung isa ko naman kasama, tinanong ako, sabi niya, gusto mo sundan natin yung unang dalawa para tulungan natin doon sa campsite. Yes. Sabi ko, sige, push na natin to. Kasi meron din namang may iwan na mag-a-assist doon sa isa, sa ina-assist na kagrupo namin. Hindi nagsabi kami doon sa grupo. Una na kami, tulungan namin yung unang dalawa doon. Pumayag sila. Okay. Sige, go, push na natin to. So, tinatakbo na namin nung trail pababa. Kami yung dalawa nung kasama ko. Ano na yun nag-aagaw na yung liwanag at saka yung gabi. Yes. Oo. Magdidilim na siya. Ngayon, di takbo-takbo, ganyan. Meron kasi isang part doon na kailangan mong umupo Para makababa. Yes. Oo. para maabot mo yung baba. Hindi, upo ako ganyan. Kasi nauuna yung kabady ko noon eh. Siguro mga around 3 to 5 meters ang layo namin sa isa't isa. Pagka-upo kong ganyan, sabi ko, hindi ako makababa. Oo. Sumabit ba ako? Tingin ako sa taas. Kasi yung mga bag namin noon, malalaki. Yes, Lagpas matatangkad, sa di ba? ulo. Especially na 4 na araw kayo. Yes, so yung bag ko noon, lagpas sa ulo ko noon. Yes, oo. Baka sumabit ako. Pagtingin ko sa taas, sabi ko, wala namang puno. Medyo clear naman. Pagtingin ko sa right, may biglang white flash. Na as in, parang, alam mo yung, parang tumakbo. Mabilis. Sobrang Oo. bilis. Oo. Na puti.
kinilabutan ako. Sabi ko, shit, ano yun? Oo, oo. Ay, sorry. Okay lang, okay lang, okay lang. Ano yun? Ano yun? Tapos, nung nakita ko yun, doon lang yung time na nakababa ako sa Oo, part na yun. oo. Sabi ko, so parang iba yung naisip ko na nung, part, nung ano, Yes, time na of yun. course, oo, So, oo. sinigawan ko yung buddy ko. Sabi ko, hey buddy, katitigan kami. Medyo ilang seconds yun. Yan. Tapos sabi, tara. Ginano na lang niya ako. Feeling ko, alam na niya yung, Oo, alam oo. na niya. Oo. As in, wala kaming sinabi sa isa't isa. Ganun. Titigan lang. Tapos from 10 on, siguro ang layo na lang namin sa isa't isa, 1 meter na lang. Okay, oo, oo. Ayan, takbo kami ng takbo. Tapos sabi sa kanya, push, dali, sige, go, go. Tara. Wala na akong pakialam kung makahawak ko ng tinik, sumabit Oo. ako sa tinik. Oo. Kasi duguan na kami noon. Oo, oo. Mga lima-limatic pa, ganyan. Sige, Oo. takbo. Ganyan. Eh siya, ganun din naman. Sige, tara, takbo, ganyan. Pagdating dun sa ilog na dapat tatawiran namin, papunta dun sa dapat na pagkakampan namin. Yes. Since malakas yung ulan, lagpas tao na. Okay. Lagpas tao na. Is hindi na kami makatawid. So nangyari, nag-e-camp na kami dun sa part na yun. Ano yun? Sorry, ano yun? E-camp is emergency camp. Okay. Parang hindi talaga dun yung campsite namin, pero dun kami magka-camp. So okay na. Nag-camp na kami dun. Wala na kaming choice. Yes. Hanggang sa dumating yung nasa likod namin, nandun. So dinner kami dun. Kinabukasan na kami tumawid dun sa ilog. Hanggang sa pababa namin. Ngayon, edi okay na. Tapos na yung trek namin sa Halcon. Nasa community na kami. Nagkikwentuhan. Siyempre, excited magkwentuhan yung mga magkakasama. Kung ano experiences. Ganyan. Oo. Yung kasama ko, biglang nakwento niya. Yung body mo? Yung body ko. Doon sa part na kami dalaw na lang yung magkasama. Yung tinatakbo namin. Nakwento niya. Sabi, tumatakbo na nga kami doon sa ano eh. Kasi may naririnig daw siya. Bigla ako napatingin sa kanya. Sabi ko, naririnig mo rin yun. Yung pala, dalawa kaming nakakarinig. Doon sa part na tumatakbo na kami. Kaya sabi namin sa isa't isa, push, go, Oo. takbo. Yes, oo. May umiiyak na babae. Okay. So, sabi na, katitigawan. So, akala ko, ako lang yung nakakarinig. Naririnig din pala niya. Sumusunod sa inyo yung tunog o may naririnig lang kayo sa area? Naririnig lang namin sa area. Parang andun lang siya sa isang spot. Oo, oo. Tapos, kahit saan kami magpunta, andun yung iyak. Yes, oo. Yun. So, yun yung parang... ano yun? Ay, no. Papaka-memorable lang kasi parang... Yun yung parang pinaka-grabe kong naranasan sa mundo. Oo. Oo naman, may marinig kang sa gitna ng gubat may umiiyak. Oo. Pareho pa kayo, di ba? Oo. Tapos, hindi naman namin maisip na kasama namin kasi Yes. malayo kami sa SNL. Correct. Dalawa Oo. na lang kami naghihintay. Ay, nagte-trek dun sa part na yun. So, yun yung Halcon story. Halcon story ko. So, next is yung Sikapu naman, sa Mount Sikapu. Ito sa bandang Ilocos naman to. Okay. Ano rin to, nag-close din to. And then, nung nag-open, kami din yung ulit unang umakyat. Okay. Mahilig kami sa ganung bundok eh. Oo nga eh. Okay na akyat namin. Oo. Ito naman, 3 days naman yung trek dito sa Sikap. Ngayon, okay naman eh. Akyat kami, wala namang something na bothering nung mga unang akyat namin. Nagulat lang kami nung day 3 namin. Yung day 3 kasi pababa na talaga yun. Oo. Ngayon kasi yung trail pababa ng Sikapo, knife edge siya. Tapos kitang-kita mo yung bababaan. Bali makikita mo kung nasaan yung mga sinusundan mo. Yes, oo. Hindi, sige, trek kami, pababa kami. Nahati rin kami sa ilang grupo nun. 3 grupo ata. 3 or 4 groups, ganyan. Ngayon, nandun ako sa pangalawang grupo. So, meron kami sinusundan sa unahan. Yung nasa unahan namin, medyo malayo-layo na konti sa amin. Pero nakikita namin. Sabi, uy, ayun sila. Yung sa mga kasama ko, sila sabi namin. Nandun sila. Tapos may mga part doon na biglang mawawala yung susundan mo kasi parang makukover ng bundok or ng puno, ganyan, or ng mga talahib. Nga pala yung talahib doon kasi talaga sobrang taas. Taas, yes. So may mga times talaga na hindi mo makikita yung mga nasusundan mo. Check mo na lang kapag kunwari overviewing na. Yung makikita mo, ayun yung susundan natin.
di lakad kami, ganyan, trek. Tapos nakita namin merong naka-backpack na color black. Sabi no, ayun sila. Kasi Mm-mm. merong mga part doon na ligaw. Yes. So, check namin, no, ayun sila, dito tayo dumaan. So, sinusundan namin, ganyan. Sunod lang kami na sunod doon sa ano, nakikita namin naka-backpack na black. Tapos maya-maya, biglang nawala siya. Di sabi Okay. na, sige, hindi, baka nakababa na, yan, dire-diretso kami. Ngayon, pagbaba namin doon sa ano, sa jump off, doon sa ah, tapos na, yung end trek na. Andun na kami sa baba. Nagtanong yung isang kasama. Ganyan. Sino yung sinusundan namin naka-backpack na black? Katinginan sila lahat doon. Walang naka-black na backpack sa atin dito. Mm-mm. Per checking, oo nga, wala kang naka-black naka-black na backpack. Yung guide, ano yung color ng backpack? Naka-blue yung backpack ng guide. Sino sinusundan namin na naka-black na backpack? Mm-mm. Paisip kami, sabi, sino yun? So parang yung pala, meron kami sinusundan na hindi namin alam Oo, kung oo. tao or hindi. Ang dalas na mga ganyang, I mean, narinig mo rin yan sa unang Mountain Stories, di ba? So narinig ko Merong din siya. ganyan talagang, Oo. Ay sabi ko, okay. buti hindi kayo niligaw. Yun lang naman yun eh. Ayun nga, buti nga hindi kami niligaw. Oo. Kasi kasi di ba usually pagka ganun, may ililigaw, di ba? Oo nga. Tapos, share ko na din yung yung story nung kasama ko doon. Kasi Yes. nakwento rin niya nung pagbaba namin. Sige. Andun kami sa campsite, nung time na yun na inakyat din namin. Kami, socials kami, ganyan. Na-CR siya, as in, iihi siya sana. So, Oo. medyo lumayo din siya sa campsite. Nung umiihi siya, meron daw siya nakitang nakatayo. Medyo malayo-layo ng konti sa kanya. Pero nakikita lang niya, kalahati ng katawan, vertically. Okay. So, iniisip niya, okay, baka ito yung guide. Tapos, Ano kalahati nakatayo. yung sa baba o sa taas? Vertical. Kita yung kalahati ng mukha, kalahati ng... Okay. Gets. Okay. Tapos, napaisip siya, sabi niya, kung kalahati lang yung katawan niya nakikita niya, saan galing yung ilaw? Oo. Kasi madilim, walang ilaw, di ba, sa bundok? Saan Yes. ka galing yung ilaw? Tapos, inisip niya, sabi, kung guide ito, bakit nandito? Oo. Pagbalik niya ng campsite, andun kami lahat, pati yung guide. Oo. So, kinento na lang niya, nasa baba na kami. Tapos, meron daw siya nakitang something dun sa taas. Di ba? Ayun lang, na-share ko lang yung story niya. At looking blank, sabi mo nga, no, nakatingin lang talaga. Nakaano lang daw, staring lang daw diretso. Ganyan. Grabe. Ay, before ka magtuloy sa iba, Yes. may question na rin ako kasi na-bring up mo na rin. Mm. Ano pa yung mga ibang memorable sa'yo na kwento ng ibang mountaineer na parang hanggang ngayon naalala mo? I mean, hindi necessarily syempre experience mo, pero yung mga narinig mong kakaibang kwento rin. Kung meron ka lang, naisip ko lang. Actually, meron akong narinig. Ito naman kwento ng kaibigan ko na mountaineer. Pero Okay. hindi ko kasi siya nakasama sa bundok. Yes. Nakwento lang niya sa amin. Hindi ko maalala kung saang bundok. Pero ang nangyari daw kasi, nung nag-akyat sila, isang grupo sila, meron daw siyang isang kasama na mahilig mag-picture-picture. So, ang Okay. nangyari, lagi siyang nagpapakuli sa grupo. Nahuhuli, yes. Oo. Tapos hihinto siya, pipicture, tapos susunod na lang daw. Ngayon, meron siyang sinusundan. Yung nagpipicture, yung nagpapahuli, meron daw sinusundan. If I'm not mistaken, red data na bag yun, yung sinusundan niya, nakasama nila. E di, hinto siya, picture, ganyan. Tapos nakita niya yung naka-red na backpack, dumiretso siya na. So sinundan niya. Tapos picture, hinto ulit, picture ulit siya, ganyan. Maya-maya, iba na daw. Kung ano daw yung ginagawa niya, ginagawa na rin daw nung naka-red na backpack. Meaning kung nagpipicture siya, nagpipicture rin yung As in yung, kung ano yung position niya, ginagaya na rin daw. movements niya. Oo. Yes, yung movements niya, ginagaya na rin. So parang medyo na-weirdohan na rin daw siya. Tapos, edi, diretso, ganyan. Ngayon, yung nagpipicture, sabi, ba't ang haba ng nilalakad, hindi pa sila nakakababa. Ngayon, etong kaibigan ko, nandun na pala sila lahat sa baba, yun na lang wala, yun nagpipicture. Mm.
Sabi, tagal na, magagabi na, wala pa, hindi pa nakababa. So, anong nangyari? Nag-rescue na. Yes. So, may umakit na rescue para hanapin siya. Baka daw kasi naligaw. Nakita daw nila, takbo na lang daw ng takbo. Kung saan-saan. Ah, talaga? Oo. Tapos, nung nahimasmasan, naibaba na nila. No? Nung Oo. nahimasmasan, yun nga, naikwento niya na ganun daw yung nangyari. Parang, meron siya, sinusundan daw niya yung red na backpack. Yun pala, hindi na yun yung kasama nila. Oo. Grabe. Yun lang yung naaalala ko na ano. Oo. Medyo na-creepyhan ako na kwento ng kaibigan ko. Merong, ito hindi ko alam, humihina na memory ko sa episode, pero merong parang, hindi ko alam kung narinig mo to. Kung narinig mo to, malamang lumabas sa episode to. If not, future episode to, hindi pa na-edit. May isa nagkwento, may parang ibong Adarna, nakwento ko na ba? Oo. May parang ibong Adarna sila na experience na, Parang narinig ko na nga to. nagte-trek sila, tapos, ayun, pataas sila, tapos parang, may narinig silang tunog ng ng ibon, tapos nagpahinga sila, tapos sinahanap na sila, tapos nakita sila, nakatulog sila dun sa area, kung saan sila pumara. Pero sabi nila, kaya sila pumara kasi magandang huni daw ng ibon, tapos nakatulog sila. Pag inisip mo, parang ibong Adarna talaga. O parang Ibo Adar. Oo. Ang creepy Pero lang. parang narinig ko na yung kwento na yan. Okay, baka lumabas na sa isang episode. Naalala ko lang dyan na, yun nga, nililito sila. Pero yun, ang galing. Nakakatakot na ginagaya siya, no? Oo, actually, kaya nga. Merong ganun sa bundok. Hindi ko alam kung ibon yun. Pero parang ginagaya din kami. Talaga? Saan yan? kapag- Nakwento mo ba yun dito? Parang wala. Pero Hindi, wala. Hindi kasi parang ano lang siya, parang reels lang siya, kumbaga. okay. Gets. Sa mga ba natin? Ganun kaiksi lang siya. Hindi ko lang alam kung sa Makiling ata yun or somewhere. Basta kasi kapag kunwari, medyo nagkakalayo-layo kami. Meron kaming, Sipol. sipol. Yes. Kunwari, kakao, ganon. Yes, oo. Para lang marinig namin, ay, malapit pa sila. Ganyan. Oo. Isang beses, merong sumigaw na gano'n, kakao. Maya, may sumagot. Sabi, malapit lang. Yung pala, malayo. Okay. Ibig sabihin, hindi yung kasama namin yung sumagot. Oo, correct. Oo. So, iniisip namin, hindi kaya ibon yun. Oo. Pero parang iniisip namin, anong ibon yun? Magandang isipin na ibon yun. Pero baka hindi ibon yun. Ayun nga. Tama. Diyos ko. Ayun, sige. I think meron ka pa sa Mount Pinatubo, tama ba? Yes. Actually, Mount Pinatubo, dalawa. Just Okay. recently, kakababa ko lang din ulit ng Mount Pinatubo last Ayun. week. Okay. Ibang trail naman. Yung unang na-share ko, ibang trail din ito. Okay. Kasi kami kapag nagpipinatubo kami, yung via Delta 5, Okay. with iba't ibang entry point din kasi yung via Delta 5. Etong una, sa Inararo ito, back trail kami. So kung saan kami umakyat, doon din kami bababa. So Inararo, Delta 5, Summit, and then pabalik. Summit, Delta 5, Inararo. Last stretch na to, overnight, day 2 Okay. namin pababa. Ando na ulit kami sa Inararo. Magagabi na rin. Hindi lakad kami ng lakad, ganyan. Ngayon, maya-maya, itong kasama ko, sigaw ng sigaw. Hindi naman sigaw na, ganyan. Parang, oy, kumusta kayo dyan? Ganun. Asa na kayo? Ganun ang ganun siya. Oo. Hindi sabi ko, nag-iingay ito. Ako naman kasi, nagko-concentrate na ako diretso lakad. Kasi, meron ako nararamdaman na parang meron kaming kasama. Okay. Kasi, yung part na yun kasi, parang alam mo yung naglalakad ka sa kalsada na walang ilaw. Yes. Ganong oras na siya? Ganun ba? Yes, madilim. Yes. Inabot na kami ng gabi dun sa part na yun. Yes. Walang ilaw, tapos sa pinaka-ilaw lang namin yung headlamp namin. Nagsisisigaw na siya, ganyan. Nag-iingay, kung ano-anong ingay ginagawa niya. Ganyan. Tapos, nung pagbaba namin, nabanggit niya. Kaya daw siya nag-iingay. Kasi meron siyang nakitang kasabay doon naming naglalakad na hindi namin kasama. Ano daw itsura? Itim daw tapos pula yung mata. Ako naman sabi ko po, sabi ko, hindi ko na tinitignan kasi talaga. Kasi nararamdaman ko nasa bandang right side ko. Malapit sa'yo.
Oo, malapit sa akin. Kaya nakafocus na ako sa diretso. Yes, yes. Pero yun nga, nararamdaman ko na meron na. Tapos yung pala siya, nakita na niya. Oo. Oo. I mean, at least na-confirm rin yung anong tawag dito, yung na-feel Yung mo. Oo, di Oo. ba? Yung instinct mo na meron kayong kasama. Kasi sinabi niya, may nakita siya. Ikaw hindi mo na lang talaga tinignan. Hindi ko na lang talaga tingnan. Kasi parang feeling ko pag nakita ko, meron talaga ako makikita. Kasi parang yung iba yung feeling. Kasi di ba alam mo naman yung feeling kapag ka meron kang kasabay, di ba? Yung Hindi. naglalakad. Ay, Hindi, ganun ba? I mean, okay, ito recently lang. Sige, Kailan ba sige. yun? Kanina, Mm. kanina ba yun? Kanina, naglalakad ako. I guess medyo malapit ako sa tao sa harap ko. Hindi ko alam eh. Tapos lumilingon siya. So parang I think yun yung sinasabi mong feeling na Yes, yes, oo. pakiramdam mo merong malapit na naglalakad sa'yo. Baka yun, baka yun. Ayun, I guess ganun. pag gano'n, Ganun oo, yun. pag naglalakad ako, tapos parang feeling ko may malapit. I mean, nakikita mo kasi sa peripheral mo medyo na may either may shadow or may sound. Ako usually sound. So alam ko lang na may tao talaga. Pero yung for you, paano mo nasabi na alam mo yung may malapit, may naglalakad? Sound rin ba? Or talagang iba yung meron kang gut feeling? Kasi ako wala akong ganun feeling eh. Wala ko yung feeling lang, tapos wala naman ako nakapapansin. Ako gut feeling. Okay. Wala akong Hindi na naririnig na normal sound. yun. Oo, wala akong naririnig na sound na merong naglalakad. Ayun. Pero nararamdaman ko na, ay, parang merong parang malapit sa akin na. Okay. Oh, iba na extra sensory perception na yun, champ. Ganun ba? Oo. Ayun. Okay. Sabi mo may isa pa sa Mount Pinatubo. Yes, oo. Ito naman, ibang trail naman. Ito yung last week kasi dalawang bundok yung inakit namin. Pinatubo and then after Pinatubo, Mount Macdo naman. Ano siya, Rosary Trail Traverse. So inakit namin, Pinatubo. Actually kasi, sobrang sukal ng Pinatubo ngayon. Kasi matagal daw na walang umakyat. 5 months ata yung Okay. huling umakyat. Okay. So, habang umakyat kami, yung guide nagtatabas ng mga dahon-dahon, Down, ganyan. yes. Oo. So, edi ayun, lakad kami, diretso. And then summit, and then pababa. Ginabi na kami actually. From summit ng Pinatubo, diretso kami ng Mount Macdo. Pagdating namin sa Mount Macdo, sunset na. Okay. So, napag-isipan namin, since yung grupo na kasama ko, medyo nahati kami into 2 groups ulit. Yung isa nasa likod namin, tapos kami, nauna dun kami sa Mount Macdo ng sunset. Inintay na namin sila dun sa dun sa Mount Macdo. Medyo nagtagalan yung nasa likod namin. Inabot Yes. sila ng gabi. Okay. Hindi sabi ko, sige, pahinga muna tayo dito. Then, dinner muna kasi medyo mahaba-haba pa yung lalakarin namin nun. Kain kami, ganyan. And then after nun, ready to start trek ulit kami. Resume trek. Yes. Sabi ko, CR lang ako. Ihilang ako dun sa banda dun. Lumayo-layo ako sa kanila ng konti. Tapos, since ang ilaw ko na lang naman ay yung headlamp ko. Sabi ko, ayoko makita nila ako umiihi. Oo, yes. Oo. Pinatay ko. Sabi ko. Pagpatay ko, sabi ko, pitch black. Wala akong makita niyan. Kahit ano. Yes. Paano ka ihi nun? Yun nga. Pero Sabi ko, sige. Pero sige. Anyway, oo. Ayun nga, nung wala akong makita, medyo, ako, na-freak out ako. Oo. Sige, buksan ko na ulit yung ilaw ko, binuksan ko ganyan. Habang umiihi ako, meron ako naaninag na puti. Peripheral vision lang naman, hindi ko siya tinignan. Meron ako nakitang puti, parang puti dito sa peripheral vision ko. Sabi ko, okay, sige. Pero kasi, kaya siya tinawag na Mount Macdo, meron kasi dong isang politician na nagbaba daw ng Macdo para dun sa community doon. Okay. So, inisip ko, baka kami community on the other side nung Okay. nung kung saan kami nagstay. Yun na lang inisip ko. And then, pagbalik ko dun sa grupo namin, tinanong ko yung guide, Kuya, meron ba dito community? May mga tao ba dito? Sabi nung guide, yung community dito, yung bababaan na natin. Wala dito sa taas. Paisip ako, ano yung nakita ko doon sa peripheral vision ko? Guni-guni ko lang ba? Ano? Pero kasi as in talagang kinilabutan ako nung naaninag ko yung puti. Yes. Oo. Pero hindi ko na lang masyadong in-entertain. Ayun ang experience ko doon. Oo.
Pero nakikita mo yung consistent sa kwento mo, champ. Parating puti yung nakikita mo. Hindi ko, Actually, oo. So hindi ko alam if same yan, isa lang yan, or mas yun yung perception mo sa mga spirit or entities. Parang mas wide. Kasi sabi pa rin palati yung ano, I mean, ako lang to na nag-basing it on your stories ngayon na parang consistent yung parang sabi mo puti or white shadow or white silhouette, parang ganun. So, hindi ko alam. Ako, nag-ano lang ko sa ano. oh, actually, ito, share ko na lang din siguro yung Sige. regarding dyan sa puti-puti na yun. Ayan na. Uy, ano yun? Yun nga, ito, before. Oo May nga, tumunog ito nga. Baka siguro before, nung bata kasi ko, yun nga, yung nasa province kami sa Naik kasi yung province namin eh. Okay. Yung bahay ng lolo at saka lola ko doon, may 2 floors yon. Tapos, yung katabing lote nila bakante. Tapos may mga puno ng niyog. Ay, Okay. hindi niyog, saging. Okay. May mga puno na saging doon. Kapag kagabi kasi, di ba syempre, pagbata, matulog ka na, ano oras na? Akit kami ng second floor para matulog. Ang habit ko kasi noon, ay yung bintana pa ng bahay nila lolo noon, yung kapis. Okay, yes. Oo. Ayun. So, bubuksan ko yun, sisilip ako sa labas, titignan ko yung mga dumadaan, ganyan. Napasilip ako dun sa bakanting loteng katabi ng bahay nila lolo at lola. Meron ako nakitang ganun din. Hindi ko makalimutan kasi yun eh. Kasi Oo. parang tumatak din sa akin yun eh. Sabi ko, ano yung puti na yun na nakikita ko nasa mga sagingan? Figure siya. Ano yung, paano mo sabi? O parang smudge rin, gaya ng sabi mo? Or Parang paano mo smudge din siya. Parang smudge. Okay. Smudge din siya. Na figure. Na Oo. figure na parang babae. Ang naiisip ko kasi parang babae. Okay. Kasi yun sa figure niya parang gano'n. Oo. Yun. So yun yung parang tumatak sa akin sa isip ko na gano'n. And then nakakita rin ako ng gano'n, ng same image na yun. One time, nag-beach kami sa May Bataan. Madaling araw na rin yun. Yung cottage namin kasi tsaka yung CR medyo malayo-layo. Oo. So nagpaalam muna ako doon sa mga grupo, magsi-CR ako. CR ako, tapos pagbalik ko, habang naglalakad ako, napatingin ako sa bandang dagat. Nakita ko ulit yung ganong figure. Okay. As in talagang, yung time na yun naman, kinusot-kusot ko yung mata ko. Sabi ko, baka mamaya, nag-ano lang yung mata ko, ganyan. Pagtingin ko, andun pa rin siya. Oo. Nasa dagat mismo? Hindi, wala. Parang nasa buhang. Parang nandun sa shore. Okay. Yung buhangin at saka dagat. Parang andun siya sa part na yun. Ayun, pero... Gumagalaw? Nakatayo lang? Ano yung... Nakatayo lang. Nakatayo lang. Mm-hmm. Pag nakikita ko yung puti na yun, hindi ako natatakot sa kanya. Okay. Or parang normal na lang. Pero meron din naman ako kinakatakutan na... Yes, meron rin. Oo. Bagay. Ayun, yun lang yun yung parang sa akin na madalas nga yun yung nakikita ko, yung puti na yun. Parang nga, oo. Baka, theory ko lang to, champ. Again, hindi ko alam kung... baka parang yun yung pag merong spirits or entities or whatever near you, siguro dahil ayaw mo tanggapin ng ano mo, abilities mo, or let's say sensitivity mo. Mas nakikita mo sila as ganun. Ako lang yan. Yun yung theory ko lang. Kung baka, again, ikaw i-analyze mo kung baka iba, di ba? Baka iba Actually, tama ka kasi hindi ko masyadong na-entertain. Ayaw ko rin masyadong. Yes, oo nga. Sabi mo nga sa email mo, nilagay ko sa notes ko, experiences or coincidence? Yun ang sabi mo. Kasi ayaw mo tanggapin. Feeling mo, baka coincidence lang nangyari yun. Actually, isa-segue ko, Champa, sa kwento mo. Sure. Yes, oo nga. Sabi mo nga na mas yung white, parang shadow or smudge, smoke, nakikita mo. Pero, nung bata ka, based sa email mo nga, nung bata ka, may nakita kang buong-buo. Baka gusto, okay ka ba? Yes. Simulan na natin doon sa home na... Sa bahay. Yes. Actually, hindi ako bata na yan. Hindi ba? College ba? Or college or working, mga ganun. Okay. Ayan, okay. Pero, wait, bago tayo pumunta dyan, ano yung earliest memory mo na
may nakikita ka. Yun nga yung sabi mo sa may lolo mo, ganun. Yes, yun yung pinaka-una kong na-experience talaga. Yung sa bahay ng lolo tsaka lola ko. Okay, okay. So itong nasa bahay na to, itong nakita mong, clear as day. Okay. Sige. Alright. Saan tayo mag-start? Okay. I think sinimula mo yung natutulog ka, tapos sleeping on your side, yung sa home na, sa email mo yung unang-una, yung natutulog ka alone in your room. Ito, yung kasi, kasi ako, mag-isa lang ako talaga sa kwarto ko. So pag natutulog ako, before dati, gusto ko talaga pitch black. Walang ilaw, kahit dim light, ganyan. And then nakalock yung room ko. And then one time, natutulog ako. Kasi mahilig ako matulog either on my side or on my belly. Okay. Nakadapa. Etong time na to kasi, natulog ako, nakatagilid ako. Tapos yung bed ko, wala akong yung bed ko nasa floor. Mm-mm. Wala akong frame ng bed. Okay. Kasi parang gusto ko, ganun lang. Yes. Yan, tulog ako, ganyan. Nagising ako, hindi ko lang ano oras yan, pero madaling araw siya. Nagulat ako, merong nakaupong bata sa harap ko. Ang talagang unang naisip ko, hindi, ang unang naisip ko, Sino to? hindi. Okay. Sabi ko, ba't kulay dyaryo? Kulay dyaryo yung bata. Oo, sabi ko, yun yung unang-una kong naisip talaga. Oo. Pagkadilat ko, ba't kulay dyaryo? Hindi ko naisip na, sino to? Ba't may ganito? Doon ko lang na-realize na, ay shit, sino to? Nung nag-start na siya, nakatingin siya sa akin, nag-start na siyang, linalapit na niya yung mukha niya sa mukha ko. Tapos, ginawa ko, pumikit ako, tapos nagdasal ako. Pero hindi ko makalimutan yung mukha ng bata talaga eh. Siya, yun nga, parang kulay dyaryo. Pati yung damit niya kulay dyaryo. Tapos yung buhok niya, maikli, hanggang jaw. Okay. Tapos, may bangs siya na hanggang kilay. Oo. Tapos, yung mata, hindi naman masyadong bilugan. Parang gano'n. Oo. Tapos, seryoso siya. Hindi siya nakangiti, oo. Hindi siya nakangiti. Yung upo niya alam mo yung upo ng bata. Okay. Para naka-Indian seat, ganon? Hindi Indian seat. Parang naka-fold yung tuhod niya, tapos nakayakap siya doon sa tuhod niya. Okay, oo. Yun yung Ang tanong ko is, again, nabubuo yung hypothesis ko sa site mo. Kasi yun nga, walang kulay. Either white lang, di ba? Tapos ngayon medyo grayish, meaning hindi mo na-assign na ng kulay. Ako lang yan. Iniisip ko lang. Very interesting na kulay dyaryo. Tapos, walang sound kang naririnig. Talagang, wala. Parang lumalapit lang siya ng tingin sa'yo. I mean, nilalapit niya yung ulo niya papunta sa'yo. Ganun ba? O parang ino-observe niya. Ano to? Parang, alam mo yun, kapag ikaw meron ka nakita isang bagay na, Yes. to? Oo. Parang ganun yung feeling ko na inaano niya sa akin. Wait, sorry. Baka na-miss out ko lang. Ito sa bahay mo tong kung nasan ka ngayon. Yes, so. Kaya pala ayaw mo doon. Okay, sige, gets ko na. Okay. Kaya ayaw ko doon kasi mamaya biglaan doon pala sila. Yes, oo. Pero buti na lang ngayon, wala pa na. Okay. Experience. Okay. Sige. Yung next mo yung may sleep paralysis ka na na-mention mo. Ay, sa sleep paralysis naman. Ito. Pero kung may iba kang gusto isingit, go lang ha. Ako, sinusundan ko lang yung kodigo mo. Yung sa sleep paralysis naman, ito, parang, pagka natutulog ako nang nakadapa, usually nangyayari. Tutulog ako ganyan, tapos magigising na lang ako, parang hindi ako makagalaw. Yes. Yung parang usual na sleep paralysis din. Mm-mm. Ilang beses ko siyang nararanasan. Kunyari, 3 times a week, ganyan. Isang beses, parang sabi ko, ano to? Ba't lagi akong ganito? Okay. Isang beses, nag-sleep paralysis ako, nagising ako. Sabi ko, shit, kailangan ko labanan to. Oo. So, una kong ginagalaw talaga yung yung toes ko. Yes. Yung toes, ganyan. Tapos isang beses, nagalaw ko yung toes ko. Tapos bigla akong tumayo. Okay. Pagkatayo ko, merong tumalsik sa likod ko na babae. Oo. Kulot. Tapos tumatawa. Doon talaga kinilabutan ako.
As in, nakita mo siya. O narinig mo. O Nakita sabi ko mo. siya, hindi. Wala. Oh, No, walang sound. Nakita ko lang siya tumatawa tapos kulot. Ito ata yung time na meron na akong dim light eh. okay. Kwento ko sa'yo kung ba't ako nag ano na Sige. provide ng dim light sa kwarto. So yun, talagang nung nakita ko siya, labas ako ng kwarto. Natulog ako sa sofa. Okay. So ako iniisip ko naman, sabi ko baka panaginip ko lang or something. Ganyan. Pero kinabukasan sa sofa talaga ako nagising. Oo. Kaya sabi ko, ano yun? Ano kaya yun? Oo. Yun lang, napaisip lang ako. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, gano'n. Pero, ayun nga, as sinasabi ko na ayokong i-entertain. Sabi ko, baka siguro guni-guni ko lang. Ganyan. Champ, hindi. Joke lang. Ako lang. Ako lang. Okay. Kasi, saan papasok yung curly, tapos tumatawa, tsaka parang, na-imagine ko lang kasi, na-imagine ko. I mean, hindi mo naman dinescribe yung babae. Wala ba? Pero, Hindi ko ba na-describe? hindi, dinescribe mo sa email. Pero, Okay. ngayon, baka gusto mo i-describe yung, so, pagtayo mo, naramdaman mong minahulog. Yes, oo. Naramdaman ko may nahulog. Lumingon na ako agad sa kama ko. Sabi ko, ano ay nahulog? Hindi pala ano, sino? Sino? Tao pala. Ay, hindi ko alam kung tao nga. Oo. Pero, so, yun, adult female, child female, batang, Adult female na siya, skinny siya, tapos kulot. Yung buhok niya hindi masyadong mahaba din eh. Siguro mga hanggang shoulder siguro yun. okay. O, yun. Tapos tumatawa siya. Yun lang yung naalala ko. Hindi ko masyadong maalala yung itsura ng face. Yes, oo. Yun lang yung naalala ko. Kasi lumabas na talaga ako ng kwarto nung oras na yun eh. Tapos natulog ka nga sa sofa, sabi mo. Sa sofa na. Doon na ako natulog sa labas. Yung pagising mo, nandun ka nga sa sofa, di ba? Doon nga ako sa sofa. Kung isipin mo nightmare lang yun, bakit? Anyway. Ba't ako nandun? Di ba? Oo. Kakaiba yun. Oo. Diyos ko. May kwento ka pa, ito same house to lahat, no? Tama ba ako? Yes, same house lang. Yung sabi mo, middle of the night, yung ilaw, tama ba? Okay, oo. Ito, hindi ko lang din... Okay, sige. Hindi ko lang din sure kung guni-guni or what. Pero Yes, oo. parang same lang din nung sa dun sa nangyari sa akin. Yung meron ako nakitang tumatawa sa likod ko. Nagising ako isang beses. Sabi ko, parang hindi ko lang alam kung ba't ako bumangon nun eh. Basta bumangon ako and then pinipindot ko yung ilaw ng kwarto ko. Okay. Hindi ko mapindot. Sabi ko, ba't gano'n? Hindi ko mapindot. I mean napipindot ko pero hindi bubukas yung ilaw. Okay. Hindi sabi ko, baka siguro pundi na ba yung ilaw ko? Tapos labas ako ng kwarto. Tapos punta ako ng sala. Sinubukan ko rin buksan yung ilaw. Mm-mm. Nakiklik ko, hindi rin bubukas yung ilaw. Yes. And then sabi ko, ano to? Medyo nagpapanik na ako eh. Tapos parang, ang tingin ko, parang dumidilim. Oo. Sabi ko, shit, parang iba to. So balik ako ng kwarto ko, nakita ko, nakahiga ako. Oo. Tapos, the next thing na naaalala ko na, andun na ulit ako sa sala natutulog. Yes. So, ang hirap sabihin ko no? I mean, ako rin personally based sa kwento mo, parang panaginip ba to? Or, di ba? Pero anyway, ang hirap oo. Tama. Kaya sabi ko, ayoko masyadong i-entertain kasi mamaya, mas lumala, di ba? Oo. Hindi naman siguro Sabi ko, yan. Kaya sabi ko, ito na lang, sige, okay na ako dito. Ayun lang. Tapos, ano ba? Kasi sa lugar namin, malamig. So, hindi ako madalas mag-aircon. So, nakabukas lang yung bintana, tapos ino-on ko lang yung electric fan ko. Isang beses, yun nga, di ba, nakalock ako mag-kwarto, tapos pitch black. Ini-steady ko yung fan ko sa akin. Okay. Natulog ako. Nagising ako siguro mga around 4 or 5 a.m. ata nun. Basta madilim pa. 4 or 5 a.m. Sabi ko, ba't pawis na pawis ako? Pagtingin ko, yung electric fan ko nakabaliktad. Oo. Sabi ko, ano to? Ba't nakabaliktad? Oo. Napapaisip ako, bumangon ba ako? Binaliktad ko ba yung fan? Gininaw ba ako? Sabi ko, hindi ko pinansin.
Isang beses lang nangyari. Ay, unang beses na nangyari yun. Oo, oo. Tapos, naulit siya. The following week ata yun. Ganun Bumalik ulit. ulit. Oo. Ulit na ulit. Simula nun, sabi ko, ano to? Simula nun, natutulog na ako, ajar yung pinto ko, tapos meron na akong dim light. Ay, hindi, nung una, bukas ilaw. Yes, oo. Bukas yung ilaw ko matulog. Eh, sabi ko, parang ang hirap matulog ng bukas yung ilaw. Kaya ako nagkaroon ng dim light. hanggang ngayon, Hanggang ngayon. hanggang ngayon naka-dim light ako. Hindi, Oo. hindi na ako nagtanggal ng dim light sa kwarto. Tapos dumating pa nga yung time na bumili ko ng radyo eh. Tapos 24/7 yung radyo bukas sa kwarto ko. Bukas. Para lang, kasi parang narinig ko na pagtaboy daw sila ng gano'n. Mm. Kaya bukas yung radyo ko 24/7 dati. Pero ngayon hindi na. Okay na ako. Kasi wala naman ako nararamdaman sa kwarto ko ngayon. Yes, oo. Buti naman. Buti naman. Tapos ito pa, meron pa isang creepy talaga. Ito yung medyo creepy na nangyari sa akin sa bahay. Okay. College naman ako nito. Merong bumisita sa bahay. Nagstay muna sila sa bahay ilang araw. So ako nasa school. Dinner time na nun. Tapos, wala pa ako sa bahay nun. Ngayon, itong bisita ni daddy, sinabi dun sa daddy ko, tawagin na daw ako. Okay. Sabi ko, paano tatawagin? Wala pa dito wala pa daw ako doon sa bahay. Hindi nandiyan na, nakita na daw niya ako nandun daw sa pinto ng kwarto ko. Sabi niya, wala pa. Ganyan. Ang ginawa ng daddy ko, tinignan yung loob ng kwarto ko, tapos inikot yung bahay. Wala pa dito siya. Maya tumatawag si daddy. Sabi niya, nasa FX ako. Sabi, hello dad, sabi ko yun. Tinatanong ko nasan ako. Sabi ko, pauwi pa lang ako, nasa hostel ako, ganyan. Okay, sige. Ayun lang, binabanan niya. So, ibig sabihin, may gumagaya sa akin sa bahay. Oo, nanigurado talaga siya. Oo. Nanigurado siya. Tapos, yun nga, pinag-iingat niya ako, sabi, ingat ka pag-uwi. Sabi, kinento na lang niya, nandun na ako sa bahay. Oo. Tapos, nangyari ulit yun. Okay. Ito naman, recently lang, siguro last year. Yes. Year lang. Meron kaming outing sa Bulacan. So, nagpaalam ako kay daddy. Friday, hindi ako uuwi. Ang uwi ko na is Sunday. Okay. Sabi ko. Siya, nag-agree siya ako. Sige. Okay. Ngayon, ang nangyari, nung Sunday ng umaga, parang nagpaparinig itong si daddy dun sa ate ko. Sabi niya, hiramin ko nga sana yung kotse ng kapatid mo kasi pupunta ako sa ganyan, ganito. Sabi nung ate ko, hindi pa umuwi si Champ. Sabi ganyan. Wala pa dito sa bahay. Sabi, hindi, nandyan na. Nakasalubong ko kagabi sa CR. Papunta daw siya ng kusina. Ako daw, pumunta ng CR. Kasi magsi-CR nga daw sana siya. Oo. So, ang ginawa niya, since nakita niya ako pumasok ng CR, pumunta muna siya kusina. Oo. Tapos, pagbalik niya, lumabas ako ng CR, pumasok daw ako ng kwarto. Saka siya nag-CR. Oo. By that time, nasa Bulacan ako. Yes. Hindi nila ako tinawagan nung oras na yon. Kahit nung Sunday ng umaga, hindi nila ako tinawagan. Nakauwi ako ng bahay ng Sunday na ng hapon. Tapos tinanong nila ako, umuwi ka ba kagabi? Sabi ko, hindi, kakauwi ko lang. Ganyan. Kasi pinagpipilitan ni daddy, nakasalubong ka daw niya sa CR kagabi. Sabi ko, ha? Sa Bulacan ako kagabi. Oo. Hindi mo na in-explain sa tatay mo? O in-explain mo pa? Hindi na. Oo. Si daddy na yung tumakimbig. Okay. Kasi mas marami naniniwala sa akin sa bahay. Okay. Hindi, kasi naman, nagpaalam ako sa kanila na nasa Bulacan ako. Yes, alam nila. Sabi na. Kasi si daddy medyo medyo senior na si daddy. Oo, kasi. kalimutin na. Oo. Pero yung the fact na nakasalubong daw niya ako sa CR, yun yung medyo creepy. Yes, oo. So meron dyan. Meron talaga sa bahay. Na friendly friends. Which brings me to the story. Kasi nagkasakit si daddy before. Okay. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng cancer sa colon. So, parang pina-check lang nila yung bahay sa pare at saka sa madre.
parang pinabless na rin, ganyan. So, pinabless nila yung bahay, inikot, ganyan. Wala ako nun sa bahay eh. Wala ako nun sa bahay nung ginawa yun. May apartment ako sa Mandaluyong before. Doon ako nakastay nun. So, ikot yung madre tsaka yung pare. Not knowing kung sino yung mga naka-occupy dun sa mga kwarto-kwarto. Yung madre, nagtagal daw ng sobra dun sa kwarto ko. Okay. Tapos, kasi nung nag-bless, nung nag-bless sila sa bahay, ang nandun lang, yung stepmom ko, tapos alam ko yung ate ko nandun din eh. Tapos meron silang bisita ata. Basta konti lang sila yung nandun. Nagtagal siya dun sa kwarto ko. Tapos, kinausap niya yung ate ko. Wala silang sinasabi tungkol sa akin dun sa nung time na yun. Sabi ng madre, yung nagkakwarto dito, palaging aburido. Parang dinescribe niya ako. Sabi ko, ay ako nga yun na. Oo. Dinescribe niya, aburido daw, tapos palaging stress, ganyan. Tapos biglang sinabi ng madre, ma'am, pwedeng pakilabas ito, ganyan. Meron siya kasi alam mo yung mga, kunyari, mga giveaways sa mga binyag, sa mga kasal, yung mga miniature na mga ganun. Meron siyang mga pinalabas na mga ganun. Oo. Pakilabas ito, tapos pakitapon. Ang explanation ng madre, ang dami daw niya nakitang elemento sa kwarto ko. Tapos yung mga pinatapon niya na mga souvenirs, meron na daw ng mga nakatira. Bakit mahilig ka magtago ng souvenir? Ano yun eh, kasi yung sa mga kunyari, binyag, kasal, so okay. wala akong choice, itatago ko sa kwarto. Yes, oo. Kaya ngayon, sa labas ko na siya dinalagay. Oo. Sa labas na, sa sala na sila. Oo. Tapos, yun nga, hindi rin nila sinabi na namumundok ako. Oo. Ayun nga, ang dami daw nakitang elemento sa kwarto ko. So, ang ginawa ng madre, kasi pagka-uwi ko, sabi ko, patanggas pang ng kwarto ko. Asin. Wala, inanuhan ng asin at bigas. Hindi nila sinabi sa akin. Oo. Pagkapasok ko na, sabi ko, ang gaspang. Yung pala asin at saka bigas. Yung four corners ng kwarto ko nilagyan nila. Ano yung mga souvenir? Pwede ko matanong kung ano yung mga souvenir. Actually, hindi ko rin alam kung ano yung Basta alam mo lang, tinatago mo, tas yun ang tinapon nila. Ganun ba? Yun, ganun lang. Parang, basta kung ano yung sinabi ng madre na ilabas. Nilabas nila. Siguro 4 or 5 yun na souvenirs. Oo. Pwede ba tayong lumiko sa office or ayaw mo muna pag-usapan yung office? Pwede naman. Hindi, kung gusto mo, kung ayaw mo, okay lang. Ha? Hindi, okay lang naman. Bukas naman yung ilaw dito. Okay. Ihuli na lang natin para kung nandyan, nakikinig man si friend dyan, mamaya na. Last ka na namin. Yung sa hotel na lang sa Davao. Ayan, maganda to. Okay. Yes. Oo. Ito medyo creepy rin to. Oo, medyo. Ano to? Meron 10 kami niyan actually. Nag-trip kami, magka-office mates. Punta kami Davao. Tapos, meron kami tinuluyan doon na hotel. Tahimik naman yung hotel. Tapos, ang binigay sa amin kasing kwarto, sa dulo. Okay. Kasi paano siya, letter L shape siya. So, sa pinakadulo kami nilagay na hotels. Na room. Tapos, sa ibaba. Tapos, pahaba siya. Tapos, yung mga kama, double deck, magkakadikit na diretso. So ngayon, yung unang gabi namin doon, yung isa naming kasama doon sa dulo natulog. Yung kita niya yung lahat ng kama na visualize niya. Rectangular siya. Tapos Yes. siya Oo. sa side. So kita niya Tapos lahat, parang, lahat ng kama. Tapos yung dulo ng CR. Okay. Kita niya rin yun.
Ngayon, yung isa kasi namin kasamahan, merong sipon Okay. noong time na yon. So ngayon, itong nakahiga doon sa dulo, nakikita yung may sipon, pabalik-balik ng CR. Sa, iniisip niya siguro, sumisinga, ganyan, or kung ano, ganyan. Tapos, yung huling punta daw nung may sipon sa CR, imbis na doon sa kama niya dumiretso, sa kanya daw dumiretso. Sa kanya, sa nakakakita. Namin, dun sa nakakita lahat ng tao. Doon sa nakikita, dumiretso. Tapos sabay dinaganan siya. Ha? Oo. Pagkadagan sa kanya, doon na siya nag-uuungol. Oo. So, nagising kami lahat. Uy, sino yun? Sino yun? Malakas yung ungol. Malakas yung ungol. Malakas yung ungol. Lahat kami nagising. Oo. Tapos, di ginising namin siya. Uy, ano, gising. Tapos, pinainom namin yung tubig, ganyan, hindi mismo tinanong namin, ano nangyari? Kwento niya, Mm. na yun na yung nakikita niya. Pabalik-balik ng CR yung isa, tapos yung huling balik na CR, sa kanya dumagan daw sa kanya. So, sabi namin, okay. So, natulog kami ng lahat, bukas ang ilaw. Malamang. Tapos, di okay na, no? Kinabukasan, Yes, oo. tour ulit kami. Ganyan. Balik kami dun ulit sa room namin. Tapos, ang ginawa na namin, yung TV na yung binuksan namin, hindi na namin pinatay. Oo. Parang naka-on lang siya, may palabas na ongoing dyan, ganyan. So, habang kami lahat nagpe-prepare para matulog, yun sa taas namin, ang ingay. Okay. Hatak ng table or Oo. ng kama, Oo. chairs, ba't ganun? So, gabing-gabi nagagaganon. So, wala kaming choice kundi matulog ng may ganun. So naririnig nyo yun habang patulog na kayo at lahat. Nag-iingay pa rin siya habang patulog na kami. The next day na yun, kasi pa-check out na rin kami nun. So, nagsabi na rin kami dun sa front desk. Oo, ma'am, reklamo lang sana namin yung mga tao na nasa taas ng kwarto namin. Ang ingay kasi kagabi. Hindi kami masyadong nakapagpahinga. Ang sabi ng front desk, ma'am, kayo lang po yung naka-check-in kayo. Tingin lang kami lahat. Kasi kami lahat kami narinig namin. Narinig nyo, yes, oo. Narinig namin lahat na parang may nag-ahatak. Kami lang, ang ingay sa taas. Buti hindi na anong tawag dito? Buti wala na kayo nakita, wala nang dumagan. Wala na. Yes, oo. Diyos Yun ko. lang. Day 1 at saka night Day 1 one. saka Night 1 at night 2. Naalala mo pa kung saan banda to? Or sabi mo nga, nakalimutan mo na name ng hotel, ano? nakalimutan ko na yung pangalan ng hotel. Basta sa Davao siya. Sa Davao City siya. Okay. Diyos ko. Ayan, pwede na tayong ating closing sa sa office. Again, Cham, sabihin mo kung ayaw mo kwento, okay lang sa akin. Walang problema. Okay lang. Okay lang. I can manage. Okay. So, ganito yon. Kasi yung room namin dito, yung office namin dito, rectangular. Tapos, maraming cubicles. Yung parang pang-call center talaga siya. Tapos, Champ, sobrang nag-choppy ka. so, Nag-choppy ka nung ano. Ay, oh, Naging choppy ka Oy, bigla nung ganyan. kinukwento mo na. ang ganyan. Parang ayaw Kasi, Oo nga. ito, di sa mga andito ngayon sa call, never naging choppy si Champa. Tapos ngayon ng office na kukwento niya, doon nag-choppy. Again, baka naglalagay lang akong meaning sa pero... Anyway, again, Champ, up to you. Kung gusto mo kwento, pero okay lang. Ako okay lang. Kung okay ka pa, sige lang. Teka, wait lang, timbangin ko. Di ka naman naniniwala, Champ Di ba? Wala naman di ba? Wala naman yun. Ano yun? Sige. Push natin to. Push natin. Okay, game. Okay, so ngayon, nandito ako sa conference room, which is adjacent dun sa pantry. Okay. Nakwento ko. Ngayon, kasi every lunchtime namin, lights off kami. Okay.
mandate yun ng office namin na 12 to 1, lights off. Tapos, parang break time, ganyan. Okay. Before kasi, yung itong conference room namin, puro tables lang namin to na mga nag-office. Okay. Ano lang kami dito wala pa kaming 10 dito sa office na to. Pero napakalaki ng office namin. Okay. So, ang nangyayari, pagka 12 to 1, lights off, and then pupunta kami lahat doon sa pantry para matulog. Doon kami natutulog ng Yes, 12 to oo. 1. Ngayon, one time, hindi kami kompleto noon eh. Alam ko parang nasa 5 lang ata kami dito sa office noong time na yon. Um, Nauna akong pumunta ng pantry. Lights off na kasi. Then, punta ako ng pantry, matutulog na ako. Ngayon, pagkadating ko doon, kasi meron dalawang switch doon ng Okay. ilaw. Yung isa ay malapit sa pinto, yung isa nasa loob. As in, loob na loob. Okay. Tapos, andun, may mga ano doon, may mga sofa kung saan pwede ka matulog. Okay. So, ang ginagawa ko nun kasi, papatayin ko yung ilaw muna na malapit, yung switch na malapit dito sa pinto ng Yes. pantry. And then, susunod ko yung sa dulo. Mm. So, ganun yung ginawa ko. Pinatay ko yung sa switch dito sa pantry. Tapos, pagdating dun sa dulo, pinatay ko din. Ngayon, pabalik na ako dun sa sofa para mahiga. Meron ako napansin. Sabi ko, ay, may nakaupo dun sa, dun sa kabilang sofa. Okay. Ngayon, Okay ka lang? ayun. Okay na. Okay ka lang? Baka may nararamdaman ka, champa. Sabihin mo lang. Yes, kaya ko to. Yan. Push Ayun. through. Sige. Yes. Di sabi ko, parang meron nakitang nakaupo dun sa hindi ko pinansin. Kasi baka yung isa kong kaopisina na upo. Yes. Bago ako maupo, napaisip ako, ang daming biglang lumabas na tanong sa utak ko. Yes. Bakit hindi nagsa-cellphone? Isa Oo. yun. Oo. Tapos, ba't hindi gumagalaw? Oo. Kinilabutan ako. Takbo ko doon ngayon sa pinto, doon sa switch doon sa pinto ng pantry. Oo. Pagbukas ko na ilaw, walang nakaupo. Ah, talaga? Labas ako ng Grabe, ginusebumps ako doon. Pero sige. labas ako ng pantry. Nakasalubong ko yung kaopisina ko na akala ko siya yung nakaupo. Yes. Tinanong ako, sabi niya, namumutla ka. Bakit? Oo. Sabi ko, wala po. Oo. Tapos dito na lang ako natulog sa conference room. So, okay na. Nangyari na yun. Nakwento ko sa mga kasamahan ko ngayon dito. Meron ako nakita doon. The same day. Meron ako nakita doon. Nakwento ko. Tapos, kinabukasan, dito ulit ako mag-office doon. Yung isa kong kaopisina na naka-leave nung araw na meron ako nakita. Nakwento nila doon. Sabi nila, ay, may nakita daw si Champ doon sa kabila, sa pantry. Tapos, ang sabi nung pinagkwentuhan nila na naka-lived on the day before, sabi niya, ay, yung shadow na nakaupo doon sa ganitong, Oo. ginanod niya. Oo. Oo. So, ibig sabihin, hindi lang pala ako yung nakakakita. Yes. Kita na rin pala nung iba. Yes. Oo. Ayun, parang proof siya na meron nga. Meron nga. Meron nga. O, di, meron nga pala, champ. Kala mo lang wala. Oo. Meron nga. Pero napansin ko, naalala ko lang sa kwento mo ngayon, merong isang nag-comment, nagkwento sa akin rin, or, sorry ang dami na kasi nagkukwento. So, hindi ko alam kung either sa email na kwento or sa in-person na kwento. Sabi niya sa akin, again, credit kung sino nagsabi nito, sorry, nakalimutan ko sino ka. Sabi niya, pansinin nyo, kung multo, sabi niya, kung ikaw yung tao na nakakakita ng multo, makikita mo yun everyday. Pero malalaman, so pag in public ka, hindi mo alam kung multo yun o hindi minsan. Kasi mukha silang tao talaga. Sa ibang tao, champa. Sa'yo, I think baka sa'yo nakikita mo as mukhang dyaryo nga yung complexion or mas grayed out sila or white lang sila. Pero in general daw, mapapansin mo kung multo yan, kung in a crowded street, nakatayo lang sila parang wala silang ginagawa. Parang nanonood lang. So parang naka-inconsistent lang for me sa mga nakakwento mo na nakikita mo. Talaga nakatayo lang sila.
Di ba? Or, yun, ganun lang. So, observation lang. So, hindi ko alam kung ma-observe mo sa future. Pero yun nga, yun ang tanong ko, Champ. Ayoko na makita. Ayaw mo na makita? Yes. Well, meron ka pang experiences na ganun up till now? Yung peripheral na white, ano? Sa ngayon, wala pa ulit. Okay. Pero sana wag na. Okay na ako. Oo. Gets, oo. So, mabuti naman. I mean, hindi, at least di ka na nasa-stress about it. Yes, so. At saka yun nga, as yung tulad nga ng nasabi ko, ayoko talaga siyang i-entertain. Kung Oo. ganun nga talaga. At least, clear kay dyan sa, ano mo, sa gusto mong mangyari, di ba? Yes. Kahit nagpaparamdam sila sa'yo minsan. Okay lang naman. Ayun. Ikaw ba may question ka, Champ, bago tayo magtapos? I'm all good naman na. Okay. na ano lang, gusto ko lang talaga siyang ma-share din Yes, oo. sa doon ako na-excite sa doon sa podcast mo. Ay, oo. Thank you. Ako nga, gusto, for me, first time ko makarinig yan na nakita mo as, mukhang, parang dyaryo yung complexion. Pero, question, meaning mo na dyaryo yung color niya o parang papel yung balat niya? Yung color. Yung color, no? Oo, parang desaturated, Pero, parang ganon. Nakita ko talaga siya as bata siya na napayat. Kakaiba. I mean, ngayon ko lang narinig yan. So, ako parang interested na naman ako. Baka, question, colorblind ka ba? Hindi naman. Ay, hindi na. Actually, honestly, gusto ko rin, ayoko i-entertain, pero gusto ko malaman, bakit may ganun? Bakit merong Yung mga ganun, ba't meron ako nakikitang mga ganun? Hindi ko alam kasi kung... meron kang may sensitivity ka na ayaw mo lang tanggapin. Diba? Kasi ako yan yung theory ko dyan na yung mga, I guess, kagaya mo, na mina-expect. Kasi natatawa lang ko kasi 1, 2, 3. May 3 akong message today. Baka synchronicity to. Today tsaka kagabi na private message. I mean, either sa Discord or sa sambay isa nag-message sa email. Parang sabi, baka masagot mo yung tanong ko, hindi ko alam kung ba't na-experience ko to. Pero nung nagkwento na sila, clear naman, I mean, nakikinig ka naman ng podcast, clear naman na may sensitivity sila to certain things. Iba hearing, mas hearing-based lang yung sa kanya. So, yes, meron kayong, again, clear senses, di ba? So, feeling ko sa'yo, meron kang, hindi ko alam sa sight, clear. Di ko memorize yung mga clear senses. Pero sa'yo, obviously, sight. Kasi, may hearing ka rin. Yung nag-march outside of your tent, meron, di ba? So, it's more of, meron kang ganun. Pero it's up to you how you want to live with it, di ba? I mean, it's your life. So, yun. Champ, meron. meron kang senses. Pero again, marami naman nabubuhay with just ignoring it, di ba? Kung hindi naman siya nakaka-contribute sa buhay mo, di ba? Especially pag umaakit ka ng bundok. Di ba? Kung ano-ano makikita mo dyan, parang ayoko na lang. Pero wala ka pa nakikita. Kasi kailang kwento rin ako narinig na sa bundok, may nakita sila mga santelmo eh. Doon ako curious. Wala pa naman. Actually, yun nga, yung iba kong narinig na kwento, yung tulad nga yung sa Makulot, yung sinasabi nila doon sa may part na nagdikte. Parang sabi ko, wala naman ako naramdaman. Yes, oo. Di ba? Yung mga ganun tipo. So good. So baka parang yun nga, nag-work for you yung ignoring it. Baka yun rin ang nag-work for you in a way. Pero masaya, malakas kasi nakikita mo. Nakita mo, matulog ka eh. Kaya nga dumadagan pa nga sa... Oo nga eh. Hindi, buti na nga lang. Wala nang ganun. Oo. Yun lang yung pinaka-worst na na-experience ko. Nakita ko yung dalawang yun. Yung bata at yung babae. Oo. Yung babaeng tumatawa. Oo. Si Miss Kulot. Ay, nako, si Miss Kulot. Ano kaya yun? Napaduda ako doon. Hindi mo napaduda, napaisip ako. Na parang... Kaya nga nasabi ko rin sa'yo na parang napapaisip ako, panaginip ba or totoo? Parang, yun nga eh. Oo nga eh. Pero, ang theory ko dyan is, pwedeng na-experience mo siya while you were sleeping, tapos pag tayo mo, nagising ka na nga talaga, tapos tumukbo ka dun sa sofa, pwede nangyari yun. Pero,
you could have experienced it while you were sleeping and nakita mo nga while you were sleeping. Kasi minsan naman yung nakikita natin while sleeping is yung baka naka-astral self mo, nakita mo yun, di ba? Di ko alam. Di ko rin alam. Okay lang, wag mo na alamin, champ. Okay na tayo doon. Okay na tayo dun, di ba? Oo. Pero yun. Thank you, champ. Thank you sa pag-share. Maraming salamat. Thank you. Hopefully, yun nga, baka may maglumabas out of the woodwork na meron na experience gaya ng sa'yo na yung mala newspaper, di ba? O na complexion kasi first time ko yun. Tsaka sa'yo, again, very unique na white yung nakikita mong parang shape, di ba? So, it's different kung paano napaperceive. Usually, sabihin na dark, ganyan. Sa'yo, puti. So, ano kaya yun? Di ko rin alam. Pero yun. Thank you, champ. Salamat ah. Thank you. Champ, maraming salamat ulit sa pag-reach out. Perfect tandem ito sa nahuling episode natin last week, ang Mountain Horror Stories Part 2. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento ni Champ sa bundok at hindi nyo pa naririnig yung huling episode, baka gusto nyong pakinggan. Ilalagay ko ang link sa show notes. Kung sakali rin na hindi ka manhid, gaya ni Champ at may mga experience ka sa bundok na gusto mong i-share, pwede mo yan email sa paranormalsph@gmail.com at pwede natin ipunin yan para sa Mountain Horror Stories Part 3. Baka 1 taon from now. Kasi konti lang naman talaga nag-share niyan. So, pwede ka rin mag-share sa Discord server ng podcast. Kung feel mo i-chat lang, meron tayong thread specifically for mountain stories doon. So, para mag-join sa server, i-click nyo lang yung invite link na nasa show notes. Para sa mga tito and titas of Manila dyan, ang Discord ay parang forums nung kapanahunan nyo. In case hindi ka pa subscribed sa podcast, subscribe ka na at click mo na rin yung alert bell para ma-update ka pag merong bagong episode. Mahahanap ang podcast sa YouTube, Spotify, Facebook, Twitter X, Apple Podcast. Tak-tak-tak-tak-tak-tak. We have new episodes every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube and 5 days after, Tuesday, 7 p.m. on Spotify. Kung ika'y gaya ko at mahilig magbasa ng mga obscure, esoteric topics at walang oras basahin lahat ng libro na gusto mong i-deep dive, meron tayong nagawang podcast para dyan. Ang Deep Dive episodes, merong English and Tagalog every Tuesday, 11 a.m. exclusively on YouTube. Ang topic sa Tuesday next week ay ang Out-of-Body Experience Part 3. Dahil ayun nga, madami tayong text, marami tayong libro na kukuha about out-of-body experiences. So, ayan, baka gusto nyo pakinggan yun. Handa ka na ba? Magkita-kita sa October 25. Meron tayong first live event ng podcast sa October 25. Occulture ang tawag natin sa event. It is a speaker and workshop series na may live recording tayo. Episode recording tayo sa end ng day. Sa last part. So sa lahat ng dadalo, sana makapunta kayo at maka-join kayo dun sa ating events for that day. Pwede kayo mag-share na experiences nyo dun sa ating live recording or makipagkwentuhan lang. So sa social hall siya, 5th floor of Maven at Capitol Commons. Para mag-register, puntahan nyo lang yung link. Sa show notes ko ilalagay. Or check nyo yung mga posts sa social media ng podcast. Nakalagay doon. Or pwede nyo ka-email kung may question kayo paano ba sa paranormalsph@gmail.com. Siyempre, bago tayo magtapos, makikinig muna tayo sa mga ilang comments galing sa episode 189, ang mga turo ni Ninong. Sabi ni Ice Cruz, mga bata po sa office ay galing din po sa mga nag-work doon. Thought form na naghahalo to form a child. Dahil sa overstress and thinking, sabi niya nga, sarap maging bata ulit na walang responsibility. Kagaya ni Junjun. Ayun, Ice Cruz, pareho tayo. May theory rin ako na ganyan na possible na collective emotions and ang nagpa-power sa thought form ng bata. Kasi ang logic ko dyan, bakit halos lahat ng mga call center na nakausap ko, na nagkwento, lahat sila meron ng bata. Lahat sila may Junjun, diba? So, could it be na, and yun nga, nakaka-capture din sa CCTV, diba? So, same sa theory ni Ice Cruz na
parang thought form na nabubuo ng mga nag-work doon sa BPO na yun. Si Kurt Wagner naman, sabi niya, 10 out of 10 episode, galing na storyteller ni Ninong. We need a deep dive on aswangs, direct. Oo. Kurt, oo, ano yan, nasa plano yan, yung ating deep dive sa mga aswang. Hopefully, ma-release ko yan this year. From RPD, this was a very solid episode. Magaling na storyteller si Ninong, and I love how he makes memorable 90s cultural references. More power. Thank you, RPD. Yun, ka-90s pala ni Ninong si RPD. Mga batang hex. Oh, 90s na mga bata lang makaintindihan. Okay, from T-Mad naman, sabi niya, dapat pala may kasabay na shot habang nakikinig sa kwento ni Ninong. Tropa vibes at kaedad vibes. Nokia 7650, sabi niya. Salamat ulit sa napaka-solid na episode, direct. Salamat rin, of course, kay Ninong sa kanyang mga kwento. Ayan, kailangan natin inuman pag si Ninong ang ating kausap. From Pia naman, confirm nga na meron sa ancestral house sa Oton. Ayun. Confirmed sa mga kwento ni Ninong na yun nga, yung ancestral house sa Oton may somethings. So sa mga Otonon dyan, alam na this. And last na natin from S4 Shan. Hi S4 Shan. Sabi niya, legit as a call center agent, hindi naman ako napapagod sa process ng work. Ang nakausap ko na customer ako na drain. Since narinig ko ito sa podcast, naglagay na ako ng isang basong tubig na may asin sa workstation ko. Para yung bad energy na nasasagap ko sa CX ko or sa office, iniiwan ko doon at pinapalitan ng water the next day. So ayun, yun ang tip natin from S4 Shan. And sa mga nasa BPO dyan, baka gusto nyo sundan ng ginagawa ni S4 Shan. Maglagay ng basong tubig na may asin sa workstation nyo. Baka makatulong sumagap ng negative vibes ng mga irate caller. Hindi ko na alam gaano ka-strict na may liquid sa workstation. So, alamin nyo na muna bago nyo gawin. So, thank you for that reminder, S4 Shan. Diyan na muna ating comments for this episode. Pero syempre, tayo ay magpapasalamat at magbibigay pugay sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Thank you very much, April, Arian, Biker Mama, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Liam, Mark, Kent, Erica, Jan, Janelle, Chris, Francine, Fallen Joe, Leah J, Jella, Aimee, Eleanor, Gracie, and Ready Set. Salamat na marami. If you want to support the podcast, Patreon is one of the ways you can do this. There are certain perks to being a Patreon. You can get extra content there. You can join calls or you can get early episodes. If you're interested in becoming a Patreon, you can click on the link in the show notes. You can always support the podcast in other ways. You can share it with other people who are looking to listen to podcasts that are of similar theme sa podcast natin. So, kunyari, naghahanap ng horror podcast, ayan, madalas na nakikita ko. So, yan nga. So, salamat kay Jimmy L sa Threads. Nakita ko si Jimmy L sa Threads. Nag-share siya ng podcast sa may nagtanong. So, salamat, Jimmy. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have the time, please rate and review the show on your desired podcast platform. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Para sa mga pupunta sa October 25, kita-kita tayo doon. Hello, peeps! Pagod na ba kayo dyan sa trabaho? Naiinis sa mga binabawas sa tax nyo? Huwag kang susuko dahil hindi pa nakabili ng Patek Philippe, Hermes bag, Lamborghini Urus,
itong si Bryce. Ayun, ang mga hinayupak na mga walang kwentang taong yan. So, na-trigger ka rin ba sa LL na to? Alam ko marami rin namang nakikinig sa inyo para mawala yung isip nyo sa mga problema at sa mga karumal-dumal na nangyayari sa mundo natin ngayon. Pero again, hindi ko na matiis yung kung di ako mag-comment or to say my piece about it. Every day, yan ang yan ang na-expose sa atin. And hindi rin ako syempre ako magkukunyari na hindi bumaba ang vibration ko sa pag-iisip ng mga pinaggagawa ng mga hunghang na yan. Pero syempre, nakikita ko nangyayari sa Indonesia, sa Nepal, sa France, sa ibang parts pa ng mundo. Sa UK, may nakita rin ako. And syempre, may isip mo, bakit, again, dadaanin yan sa isip mo, imposible hindi dumaan sa isip mo, bakit hindi na lang ganun gawin natin dito? Diba? So, I'm sure, at this point, while I'm recording this, tapos na yung September 21 na rally. And, yun nga, may nakikita ko yung mga posts sa Facebook, nakikita ko sa feeds ko, sa threads, sa Twitter, pabayaan yung may aeroplano. And, ang makikita ko mga tanong or parang post is, tapos na yung rally, ano na? Diba? So, kailangan, in my personal opinion, kailangan natin mag-isip ng long-term plan before tayo magwala ng levels ng Indonesia, Nepal, di ba? Kasi magbe-breakdown talaga ang economy, social norms, magiging chaos talaga kung ganun ang gawin natin. So, before tayo mag-aklas, before tayo hopefully, before tayo mabot sa ganun, isipin natin paano ba yung gagawin natin sistema in place after the anger and the rage dies down. So, ayan, bago ko nga i-record to, nakikita ko sa feed ko yung may nakahilerang mga polis. Nakita ko na sa feed ko sa FB, may nakahilerang polis, tapos yung babaeng polis sabi, "Sir, saan po yung permit niyo para mag-rally?" Tapos, alam mo yun, side ako dun sa kikuya na naka-motor, sabi niya, "Saan kumuha ang permit para magnakaw?" Diba? Anyway. Pero again, going back, sino ba malalagay natin sa posisyon para mamuno at gumawa ng desisyon ng tama? Diba? Kasi may nabasa ako nung isang araw na yung EDSA revolution, hindi rin naman nag-work eh. It worked siguro for a while. Pero ito na naman, bumalik na naman tayo eh. So there has to be a way, look into the future to plan what and who should be put in place to make the system work for everyone. Hindi lang para sa middle class, hindi lang para sa mga sanay na nasa power. Feeling ko nga it should be, hindi ako political na tao para magsabi ng mga ganito, pero hindi tayo aasa na nasa isang tao yung solusyon. Nasa sa atin yung solusyon. Ang problema niyan, too many cooks, di ba? And yun nga, I think the problem is not just sino ba ilalagay sa posisyon, it's the system itself. Napag-usapan nga ito sa isang pag-episode, pag-session, di nga episode yun, di kami nag-record, na majority of the people in government positions know this. The disease of corruption is ingrained within the system in place. May nakausap akong kasambahay minsan na sabi niya, nung napunta siya sa position sa city hall nila, and city hall level lang yun, hindi nga mayoral level, parang isang office lang sila sa city hall. Meron na silang dinodoktor na document para kumikback sila lahat doon. So, ganung departments meron ng kickback. Paano pa yung pataas ng pataas ng pataas? So, ano nga ba point ng itong rant ko? Ito, I guess, babalik lang sa sinabi ko, to change corruption, the system must be changed. And for the system to be changed, it must be changed from the ground up. It must be raised from the ground up. And that means millions of people will lose their jobs. And hindi realistic yun.
idealistic yun. Pero pag-isipin mo yun, yun ang solusyon. Pero ito nga, nung isang gabi, nung nagpag-usapan to, sabi nung isang past guest, sabi niya, nakikita niyo solution na hindi idealistic is for the people in positions, for the people in power to limit their greed. Yun realistic. Limit your greed. Pero for me, that is not acceptable. Yun ang realistic. Ayun nga. You either live in the world of the real or you live in the world of the ideal. So sa totoo lang, wala rin ako maisip na solution. Sayang yung oras nyo, nakikinig kayo sa akin. So walang solution. Wala rin ako maisip eh. But not finding a solution at this point does not mean we should take it as it is. Kailangan may magbago. At kailangan magbago sa lahat. Hindi lang sa isang grupo, hindi lang sa isang office, hindi lang sa isang department. Sa lahat. And merong harsh, may nakausap naman ako sa araw, napaka-harsh niya. Sabi niya, hindi po pwedeng Pilipino ang ayos ng problema ng Pilipino. Kasi nasa kultura natin yung ugali. Unless merong, ang solution niya, foreign power na magti-take over, sumunod kayong lahat. Kung hindi kayo susunod, meron punishment. Kasi yun ang problema, hindi napapunish ang mga dapat mapunish. Yun ang problema. Meron akong nakita nga sabi, isang Instagram post na nakasulat parang tigil nyo na yung telenovela. Pero pa ang point niya, every time merong person in power na i-investigate, magkakaroon ng hearing, eventually people will forget. People will move on. Kaya nga parang minsan gusto kong gumawa ng document or infographics, picture ng lahat ng mga involved ngayon sa flood control lang to. Lahat ng picture nila. Tapos every month i-circulate yung mga yun. Ito yung mga magnanakaw, mga hinayupak na kumuha. Ito yung mga political, as of this recording, nag-name na yung isa ng mga senador or yung mga congressman na involved. So dapat lahat nakapaskil yan. Pinapaalala sa atin lahat. Ito ang kumuha ng pera. Ito ang mga nagnakaw. Ito yung mga... Diba? Ayun. Gusto ko pa sabihin, let cooler minds prevail. Pero maiinis ka talaga. Maiinis ka talaga. I guess, ito isipin natin. If may learning tayong nakukuha sa mga nakausap natin, huwag natin pabayaan na anger yung mag-lead sa actions natin. What if righteous anger? Mabalik na naman tayo sa mga Indonesia at Nepal. Ewan. Balik na muna ako sa trabaho ko. Kulang pa yung pambayad sa bag na imamay ni Claudine. So, ayan, trabaho muna ako. Useless na rant, no? Anyway, ayan, wala tayong magawa. Hopefully. Mga buwisit na yan.